Nakakapanlumo talaga no ng sitwasyon sa Bulkang Taal nung pumunta kami nung time na yon. Malawak yung naging pinsala. Siyempre, lalong-lalo na yung mga residente doon, yung mga inilikas, talagang napilitan sila, pati yung mga maraming bahay ang naapektuhan, eskwelahan, at may mga paaralan din. Nung sumabog yung Taal, agad nagsagawa ang Armen Foundation ng Oplan Tabang. Siyempre, katuwang dyan ang DCXL News Armen Manila team. Nagsagawa kami ng iba't ibang kampanya para makakalap ng pondo. At syempre, marami ding nag-reach out sa Armen Foundation, gayon din sa stasyon natin sa DCXL. Natatandaan ko nung time na yon, talagang may nag-reach out sa atin na isang malaking kumpanya na nakabase sa Cavite. Nagdala sila ng libu-libong matings doon. Nung pagbaba natin, nagbaba tayo ng tulong, kasama rin natin sila doon. At marami din tayong mga nakatuwang na iba't ibang organisasyon na nagpahatid ng tulong doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng Bulkang Taal ng pagsabog. Kahit digital age na tayo, nung time na yon, talagang napakalaki pa rin ang role ng radyo sa atin. Siyempre, lalong-lalo na pag nawala ng kuryente, pangunahin talagang pinagkukunan ng impormasyon ng radyo. Diyan, mapapakinggan, hindi lang yung pagputok ng Taal, ng Bulkang Taal, bagyo, lindol at iba pang kalamidad. Yan talaga ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon, balita, lagay ng mga evacuation center, dyan natin yan nalalaman, lagay ng bagyo, at mga safe na lugar kung saan ba pwedeng pumunta yung mga kababayan natin. Kaya napakalaki pa rin ang role hanggang sa ngayon ng radyo, lalong-lalo na doon sa mga community natin na hindi naaabot ng kuryente. Ang DCXL News 558, radyo mo ngayon, maaasahan sa hamon ng klima.